Hello, Kayanggaw! Welcome po sa Miss Clar Horror Stories. Ang kwentong aswang po natin ngayon ay pinadala ng kayanggaw natin na si Erson. Ito ay kwento daw nilang magkakaibigan. Tatlo silang magkakaibigan, si Erson, si Grace at si Levi. Kwento daw to ng kanilang nakakakilabot na community immersion. Sa isang liblib na sityo daw to sa Iloilo. Bago daw sila makagraduate ng college noon. At ito daw community immersion nila na to. Nabalot daw ng takot nung nagsimula daw magparamdam yung isang halimaw dun sa paligid. Grabe, ano kayang aswang yun, no? Oo nga, no? Pero bago namin simulan yung kwento, Kayanggaw, shoutout pala sa Kayanggaw natin na si... Mavi Abahon. Hello po, shoutout po sa inyo. Meron siyang tanong, sabi niya, Miss Claire at Sir Jay, may tanong po ako. Kung magiging aswang po kayo at meron kayong pagpipilian, anong aswang po kayo? Sana daw ma-shoutout siya. And hello po ulit. Shoutout po ulit sa inyo, Ma'am Mavi Abahon. And hello din sa mga taga Calubian Leyte. Hello po. And sasagutin namin yung tanong ni Ma'am Mavi kung anong gusto naming aswang sa dulo ng kwento natin para makapag-proceed na tayo sa kwento natin. Enjoy! Joy. Oh, paalala lang ha. Tatawid tayo ng hanging bridge. Aakyat tapos bababa ng bundok. Tatawid ng ilog tapos maglalakad pa tayo sa kagubatan. Pagkatapos noon, saka pa lang natin mararating yung sityo namin. O ano, ready na ba kayo? Ay, sabihin mo nga, Rami Boy, na joke lang yan. Sigurado ako parang malapit na tayo sa inyo Di ba? Hindi, seryoso ako, Levi. Kaya habang nandito pa lang tayo, handa nyo na yung sarili nyo. Ay, seryoso ba to, guys? Pumayag talaga tayong mapunta sa pinakamalayong sityo? Tapos yung mga kasamahan natin, sa malapit lang sila nagpuntahan. Ano ba? Gusto nyo ba talagang gumraduate? Pwede ka naman magpaiwan, Levi Tapos paniwalaan mong joke lang ang lahat ng narinig mo sinabi ni Ram. Huwag ka na kasing puro reklamo dyan, Levi. Alam mo, ang mabuti pa magpakalalaki ka na lang. Para hindi ka naman naduduwag, di ba? Sabi nga ni Papa, may pag-asa ka pa daw kung magkaka-girlfriend ka Sayang daw yung kagapuhan mo. Huwag mo nga ako i-compare sa'yo, Gracia. Taga-probinsya ka City girl ako, no? At saka, sabihin mo nga siya tatay mo, kay Tito. Waling na talaga akong pag-asa. Kasi kahit siya, pinapatibok niya yung dibdib ko. Akala mo, ha? Sira ulo ko talaga, Levi. Pati yung papa ni Gracia, pinaglanasaan mo. Oh, bakit? Papabol naman talaga to si Tito, ha? Kahit kayong mga boys, siguradong kita niyo yun. Tindig pa lang niya Teka, excuse me lang ha. Parang masyado na kayo maingay Kung pwede lang, hinaan niyo muna yung boses niyo. Malapit na tayo sa hanging bridge Kaya wala mo lang magbibiroan. Dalaw-dalaw lang dapat yung tumawid ha. Uy, ano, narinig niyo ba yon? Huwag daw masyadong maingay ha, tsaka bawal daw muna yung biroan. At saka, huwag niyo nga muna akong guguluhin. Kumukuha ako ng pictures O sige na, kumuha ka na ng pictures dyan habang nandito pa tayo. May dala kaming film camera sa immersion na yon. Hiniram pa yon ni Grace sa ate niya. Kailangan kasi namin ng documentation para sa gagawing exhibit. Pagbalik nga namin sa university. Oh, ipagkuha niyo ng larawan ha. Ingat din ha. Basta iwas lang tayo sa ingay. Bakit naman? Delikado ba dito sa lugar nyo? Oo delikado tong lugar namin pero basta hindi kayo magulo dito. Wala naman kayong dapat mag-alala Ay nako, Rami Boy. Siguro may aswang dito, no? Kasi kapag liblib na lugar... Shhh! Sabi nang wag maingay, Levi, di ba? Hanging bridge na, oh. Teka nga lang, kukuha muna ako ng pictures. Ginalaw-galaw pa ni Ram ang hawakan ng tulay na yari sa kawayan. Kaya narinig ang langit-ngit noon. Inapak-apakan din niya ang daanan kaya lalo pang lumakas ang tunog. At dahil doon, hindi na naman napigilang umimik ni Levi. Ay nako, Diyos ko po, Lord. Mag-a-abroad pa po ako, ha? Huwag niyo naman po ako takutin ng ganito, Lord. Oh, sino yung mauna? Ako na yung magpapahuli Pero hintayin niyo muna ako makatawid bago kayo mausad ulit.
Ano? Matatawiran pa ba yan, Rami Boy? Parang isang apak pa lang bibigay na yung hanging bridge nyo eh. Iayos pa yan. Basta huwag lang kayo sabay-sabay dadaan ha. At saka huwag niyo lang sadyang ugain. Mga 10 di pa siguro ang haba ng tulay ng kawayan. 6 kaming magkakaklase sa grupo. Kasama si Ram bilang guide namin. Tahimik lang yung 3, pero dahil magkakaibigan kami ni Grace at Levi, kami talaga yung maingay sa usapan. Pero habang naglalakad kami, naisip ko bigla na humiwalay muna sa kanilang dalawa. Ako na yung mauna ha. Tara na, Chris. Sabay na tayo. Ay, Erson, ba't si Chris yung isasabay mo tayo mag-partner? Eh, ayoko kay Gracia, no? Nanggugulat kaya yan. Anong nagugulat ka dyan? Natatakot ka lang, no? Aminin mo na kasi, oy. Uy, ano na? Isip mo bang abutin tayo ng dilim sa gubat? Ang babagal niyo pa naman maglakad oh. Ano ba? Eh, sige na nga, Levi. Mauna ka na. Susunod ako sa'yo. Ano ba, Erson? Ikaw kaya yung mauna, tapos kakapit ako sa braso mo. Eh, mabihira ka talaga. Halika na nga. Mananamantala ka lang eh. Kunwari ka pa. Ito yung tandaan mo. Hindi naman tayo talo, no? Ay, talo. Ay, mali. Tutulong pala. Erson, yung ulan ng sapatos ko pumasok sa butas. Diyos ko, ayoko talaga tumingin sa baba. Mahilo ko, Erson. Bahama ka talaga, Levi. Nauga masyado yung tulay, oh. Teka, ano ba? Bitawan mo nga yung braso ko. Uy, ano ba? Ayos lang ba kayong dalawa dyan? Kailangan niyo ba ng tulong? Eh, saglit lang, Ram. Pambihira ka talaga, Levi. Ayusin mo nga yung paglalakad mo. Huwag ka munang commenting-kending, pwede. Kahit dito lang sa community immersion, maging lalaki ka naman, oh. Eh, babae talaga ako, Erson, kaya sorry na. Eh, ano, matagal pa ba matanggal yung paa ko? Naku, baka mahilo pa ako, eh. Huwag kang ang OA dyan. Mas maarte ka pa kina Grace sa kaalian, eh. Eh, tiga mo nga si Pa mo. Mas matibay pa sa'yo tumayo. Ayan na. Eh, bakulaw kasi yung paa mo kaya ang hirap tanggalin, eh. Tara na. Di pa nga tayo nangangalahati, oh. Eh, pag-alam mo kasi yung paglalakad. Masyado na nauga yung tulay, eh. Mas lalo ako natatakot, Erson. Ewan ko sa'yo. Basta diretso lang yung lakad, ha. Tsaka huwag mo nga artehan kundi iiwan talaga kita dito. Tsaka, huwag mo nga hila-hilahin yung braso ko. Kapag natakot ka, nagugulat ako, eh. Sige ka, kapag natumba tayo dito, sa batuhan tayo pupulutin. Ay, kung hindi lang tayo gagraduate, at kung hindi ko lang kayo besties nila, Gracia, lilipat talaga ako ng grupo, Erson, eh. Eh, ano ngayon? Ngungonsensya ka pa para pagtakpan niyang pagiging lampa mo. Eh, grabe ka naman, lampa talaga. Parang nakakasakit na ng feelings yan, ha? Sus, may feelings ka pa nalalaman dyan, eh. Eh, dapat marunong kang makibagay sa paligid mo, no? Eh, seryoso, Levi, ha? Tama yung sinabi ng papa ni Grace, eh. Magpakalalaki ka na lang kasi. Ewan ko sa inyo. Akala ko naman tanggap niyo yung pagka-binabae ko. Pero parang hindi rin pala. Eh, kaibigan mo naman talaga kami. Eh, kaya lang nag-aalala kami sa iyo, eh. Ilang beses ka na napapahamak dahil dyan sa pagiging bakla mo. Sabihin mo nga sa akin. Hindi nakaimik si Levi sa sinabi ko. Ayaw ko sanang sabihin yon dahil alam naman naming pareho kung gaano kasensitibo yon. Kaya lang hindi ko napigilan ang sarili ko dahil nga nag-aalala ko. Para sa amin at para na rin sa kanya. Hindi naman namin siya hinuhusgahan o minamaliit. Pero saksi rin kami sa mga kapahamakang nararanasan niya dahil nga pinili niyang maging bakla. Pati nga pamilya niya hindi rin siya tanggap. Kaya lumaki siya sa piling ng lola niya. Ay, thank you talaga, Lord. Nakaraos din kami sa pamatay na hanging bridge na yun. Ay, kapag talaga nakita nila sa exhibit yung mga pictures natin, bibilib talaga sila. Eh, pero Ram, wala bang ibang pwedeng daanan kapag babalik na kami sa Sabado? Eh, wala na eh. Maliban na lang kung gusto niyong akyatin yung bundok na boundary sa kabilang bayan. Tapos ready rin kayo makipagsagupaan sa mga NPA doon. Nako, di balin na lang. Sa hanging bridge na nga lang kami ulit dadaan. Eh, sinabi ko lang din yun para may option kayo. O ano, ready na ba kayo mamundok? Ready na kami, Ram. Eh guys, kaya natin to, ha? O siya, sige. Partners na lang ulit kayo ha.
Para matignan-tignan nyo rin yung isa't isa. Saka gayaan nyo nga sila, Chris tsaka Lian. Tsaka si Pam. Tahimik lang oh. Pero sigurado yung mga kilos nila. Eh kayong tatlo kasi, Grabe ka naman sa amin, Ram. Di naman kami pasaway, di ba? Teka nga. Isang smile nga dyan. Pipicturean ko kayo. Hindi nga talaga kayo pasaway. Pero ang kukulit nyo talaga. Pero sige lang, kaya na to. Oh, ayaw mo ba nun? Hindi kami boring kasama, Rami boy. Eh basta, control lang tayo sa ingay ha. Ayoko kasing tinatakot kayo eh. Pero ano ba naman yung nag-iingat, di ba? Naintindihan namin, Ram. Salamat sa paalala. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad. Medyo paakyat ang daan kaya nabawasan ng mga ingay namin. Lalo na si Levi. Hindi pa masukal ang daan nung una pero nang pababa na kami ng bundok. Pumasok na kami sa kakahuyan. May nakasalubong pa nga kaming lalaki na may dalang baril noon. Kilala siya ni Ram kaya saglit silang nag-usap. Si Manong Poldo pala yun. Siya yung commander tanod sa sityo namin. Pupunta siya sa sentro dahil may meeting sila eh. Madalas niyo siya makikita sa gabi. Sila ni tatay. Ram, pwede magpa-picture kasama si Manong? Alam mo na, para sa documentation lang. Naku, yan yata yung hindi pwede eh. Manong? Umiling lang siya sa katumuloy na. Sinundan pa namin siya ng tingin bago kami nagpatuloy ulit sa paglalakad. Ram, yung tatay mo, tanod din? Hindi siya tanod. Konsehal siya ng barangay. At siya yung representative ng sityo namin. Kasama dapat siya ni Mang Poldo sa pagbaba eh. Pero darating kasi kayo. Kaya nasa bahay lang siya tsaka naghihintay. Eh, bagay naman kay Manong Paul yung position niya eh. In fairness, marunong talaga siya magdala. Sanay na kasi yun. Uy, Urson, ibig sabihin, sanay humawak ng baril talaga yun? Eh, siguro, alam mo naman dito sa ganitong lugar, di ba? Eh, kailangan marunong ka humawak ng ganun. Dahil may mga NPA eh. Naisip ko na nga rin yun eh. Kasi kahit sa Gimaras, may bali-balita na may mga ganun. Pero syempre, hindi naman namin alam kung totoo o hindi. Kasi wala naman kaming kakilala eh. Wow! Nandiyan na yung ilog ko. Eh, pero Ram, makakatawid ba tayo dyan? Oo naman, mababaw lang yan eh. Pero kapag bumulusok ka pababa habang tumatawid, doon ka pupulutin sa ilalim ng hanging bridge na dinaanan natin kanina. Nako, eh, maingat talaga ako, no? At saka meron namang spike tong sapatos ko. Ay! Oh, Ay, nako, Levi. Manahimik ka na lang kasi para hindi ka nadudulas. Aray ko, ano ba? Eh, wag mo kasi ako hinihila, Erson, no? sus! Nagsinungaling ka pa. Ang sabihin mo, hindi effective yung spike ng sapatos mo. Oh, magawak-awak kayong kamay na magkaparehas ha, para hindi kayo mahirapan sa pagtawid. Sundan nyo lang yung mga anak kong silimbato. Oh, ingat lang sa pagtapak ha, baka madulas kayo. Uy, huwag kayong masyadong mabilis ah. Kailangan ko kumuha ng pictures eh. Kung sa kayo komportable, doon kayo ha. Basta mag-ingat lang talaga. Mababasa yung mga bag nyo kapag natumba kayo eh. Oh, sino naman yung gusto mauna? Magpapahuli na ako ngayon. Hindi magsi-second to the last ako. Ayoko mauna eh. Baka kung ano pa yung maapakan ko dyan, eh babasain ko na lang tong shoes ko. Pambira. Wala na namang gusto mauna dito. O sige, ako na yung mauna. Pero hintayin ko kayo sa gitna ha. Tutulong ako sa paghawak sa inyo. Yung mga bag nyo, pagbasa-pasahan na lang natin para sigurado hindi mababasa. At saka mas gusto ko yung nasa gitna ka, Ram. Sige na, mauna ka na para ako na yung susunod. Uy, Chris, sumunod kayo sa akin ni Lalian at saka Pam. Magpahuli na talaga kayo, Urson, ha? Okay na yung bag mo, Grace. Oh, yung mag-uubad ng sapatos dyan, hubarin nyo na. Pero hindi naman kayo mababasa, basta maayos lang yung tapak niya sa bato. Oo, sige. Maghuhubad na nga ako ng sandals. Gusto ko umapak sa tubig eh. Ang linaw kasi, oh. Hoy, akala ko ba kukuha ka ng litrato? Oh, ano naman problema kung lulusong ako? Ibasain mo na lang kasi yung sandals mo at huwag mo na hubarin. Naku, ayoko nga. Nabasa ko na to dati. Tsaka madulas talaga taari. Uy, Grace! Uy, ayos ka lang? Na-outbalance ka eh. Masama ba yung pakiramdam mo? Naku, mabuti na lang nasa akin yung bag mo, Grace. Ayos lang naman ako.
May naapakan kasi akong bato eh. Ala, nabasa tuloy yung camera. Paano na to, guys? Nako, paano na yung documentary natin? Tignan mo, bilis. Hindi ba pwedeng buksan yung film yan hanggat hindi naubos? Yun na nga eh. Naku, wala pa naman akong pambayad kapag nasira to. Wag na lang nega, girl. Sige na, subukan mo na lang. Baka umaandar pa yan eh. Hindi nga kami kaagad nakatawid noon dahil sinuri muna namin ang kamera. Mukha pa naman yung gumagana dahil tumutunog pa kapag pinipindot. Pero malalaman lang talaga namin kung ayos yon kapag na-develop na ang film. Ay, sana talaga kaya pa nitong kamera. Ay nako, sayang. Kung ako lang yung nakahawak ng camera, girl, kuhang-kuha sana yung pagbagsak mo sa tubig. Ah, ganon. Paano kung sabihin ko sa'yo na nakunan ko kayo ni Ersan kanina doon sa gitna ng tulay? Kainis ka naman. Sana masira na nga lang yung film na yan. Uy, huwag kang ganyan mag-isip, Levi. Isipin mo muna yung exhibit natin, no? Nakasalalay sa pictures natin yung grades natin. Natahimik naman si Levi sa sinabi ko at nakatawid kami sa ilog ng maayos. Maliban kay Grace na basa ang pang-upo dahil natumba nga siya sa tubig habang nagtatanggal siya ng sandals. Tuloy lang kami sa pagbagtas ng patag na daan pero napareklamo na naman si Levi. Ay nako, ganito ba talaga yung nilalakad yung araw-araw, Rami boy? Kasi walang tawad? Oo eh. Kapag may kailangan sa sentro o may pupuntahan sa bayan, lalo na sa syudad, kailangan talagang lakarin yung ganitong kalayo. As in, araw man o gabi? Oo eh, ganun talaga. Ay, hindi ko ma-imagine yung buhay ko kapag dito ako nakatira. Tapos araw-araw ganito yung lakad. Stoy, kaya nga tayo may community immersion, di ba? At saka imbis na daldal ka ng daldal dyan, isipin mo na nga lang kung paano ka tatawid dyan sa putika, no? Ayan o, tingnan mo. Ano? As in, dyan talaga tayo dadaan, Ram? Wala bang mini-bridge man lang dyan? Pasensya na talaga kung maputik yung daanan sa banda dito ah. Dati kasi yung paliguan ng Kalabaw eh. Kaso ilang beses nang umulan ng malakas nitong nakaraan kaya ayun, napuno ng tubig. Madali din lumabot yung lupa kasi parang putik talaga siya eh. Kainis naman, oh. Putik yan, oh. Tapos sa apa ko, ay, Kalabaw! Ay! Ay, Grace! Ba't mo naman ako tinulak? Buwisit ka talaga! Buwisit ka talaga! Kasi, sa daldal mo, Levi, kahit sino talaga mahirata sa'yo eh. Kung sa ganito talaga ako, may magagawa ba kayo? Cheese! Say cheese, loves! Buwisit! Seryoso ko, Levi ah. Kapag may napahamak sa inyong tumuloy sa bahay namin, kami ni tatay talaga yung malilintikan. Kaya pakiusap lang ah. Huwag naman masyadong matigas yung ulo. Ram, pasensya na sa kakulitan namin ha. Uy, ano Lev? Gusto mo ba kargahin kita sa likod para hindi ka na madumihan? Ikaw Grace, gusto mo rin? Ano magpapakarga ka dyan? Hindi na, no? Ayos lang naman sa akin lumusong. At saka, maghuhugas naman tayo mamaya eh. May tubig naman kayo, Ram, di ba? Naku, kung tubig lang naman, kahit minuto kayo maligo, no? Ayos lang yun, walang problema. Nauna nga lumusong si Levi pero imbis na mag-inarte, nagpatawa pa siya. Kunwaring lumalangoy o naliligo at naghihilamos sa putikan. At sa huling hakbang niya paahon, natumba siya. Pero natawa lang at sinisi ang sarili. Nagtawa na naman kaming lahat habang kuha ng litrato si Grace. Pagdating naman namin sa bahay nila Ram, nagulat si Mang Roque yung tatay ni Ram dahil nga sa itsura namin. Aba, anong ginawa nyo? Nag-swimming ba kayo sa potikan? Nako Manong Rox, this is what we call baptism of mud. Ayos kayo mga bata kayo ah. Hindi kayo maarte. Ang swerte naman na sityo namin at napili nyo kami puntahan. Halika kayo sa loob. Pasok na kayo para makapaglinis na kayo ng katawan. Salamat po sa pag-welcome niyo sa amin, Mang Roque ah. Sana po marami kaming matutunan dito sa sityo niyo. Ay, wait lang po pala. Oh guys, group picture muna tayo.
At saka, sana po man Roque, hindi kami nakakaistorbo sa inyo dito. Naku, matutuwa pa nga yung taga rito kapag pinakilala ko kayo sa kanila bukas na umaga. Sige na, pasok na kayo sa munting bahay namin. Pasok, pasok. Mang Roque, paano nga po pala kapag halimbawa po may emergency? Halimbawa po, may nagkakasakit dito. Kapag malala na talaga at kailangan pa ospital, binababa namin yan sa bayan eh. Pero may mga alam naman kaming gamot. Tsaka may albularyo naman kami dito. Talaga po, Mang Roque? May albularyo din po dito sa inyo? Sa amin po kasi namatay na yung kaisa-isang albularyo namin eh. Taga-Gimeras nga po pala ako. Taga-isla ka pala. Pero siguro sa lawak ng probinsya nyo, may iba pa namang albularyo doon. Dito nga may bagong dating na albularyo eh. Bagong albularyo po? Malapit lang po ba yun sa inyo? Taga-kabilang baryo na siya. Pero mas malapit dito sa sitio namin yung bahay niya. Bakit? Gusto niyo ba siya makilala? Ayos naman yun. Mabait yun si Nanay Agripida. Sige po, Mang Roque. Pakilala niyo po kami sa kanya. Baka sakali pong may matutunan din kami sa kanya eh. Yung pwede po naming i-share sa klase namin pag uwi. At saka malaking bagay po yun. Tsaka syempre po, magpapapicture ulit kami. Walang problema yan. Basta ba bumisita rin kayo minsan sa susunod? Alam nyo kasi, meron din namang mga nagpupunta dito dati. Tapos sabi, babalik daw. Pero nako, puro salita lang sila. Nako, hindi naman po namin gagawin yung Maroke, no? Pangako po. Aasahan ko yan, ha? O siya, sige na. Maiwan ko muna kayo dito. Maghahanda ako ng hapunan natin, eh. Tutulong lang po kami, Maroke. May baon din naman po kami supply dito, eh. Hindi malaki ang bahay nila Mang Roque na yari sa plywood at kawayan. Pero may sala na yon at 2 kwarto sa itaas. Meron din itong mababang silong na hinukayan at ginawaring silid. Kaya kahit nasa liblib kaming lugar noon, masasabi kong maayos at maganda naman ang tinutuluyan namin. Naghahanda na kami para sa hapunan nang magpaalam si Ram na sasaglit sa bahay ng girlfriend niya. Kinantsawan pa nga namin siya, pati ng sarili niyang ama. Nangangalahati pa lang kami sa hapunan nang bumalik si Ram. Halata sa boses niya ang tensyon dahil sa labas pa lang ng bahay, tinatawag na niya si Mang Roque. Tay! 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 May nangyari po malapit sa bahay ni Nana Agri. Nandun po si Manong Poldo. Ano nangyari? Ano po kasi, basta puntahan niyo na lang po muna, tay. Si Manong Poldo na lang po yung kausapin niyo. Ano? Nakain pa ako dito, ah. Ano ba naman kasi yan? Importante ba yan, ha? Tay, baka po kasi kapag narinig nila, matakot po sila eh. Bakit, Rami boy? Ano level ba ng katatakutan yan? Mang Roque, Ram, kahit ano pa yan, mas mabuti sigurong malaman namin yan. Para maging handa rin kami kung sakali, di ba? May punto si Erson, anak. Nakakatakot man o hindi, dapat malaman nila yan. Mas mabuting may ideya sila sa nangyayari kaysa naman biglaan pa nilang malaman. Oo nga naman po, Mang Roque. Mahirap po yung nangangapa at saka nagugulat na lang kami. Yung alagang kambing ni Hinala Agri, namatay. Wala namang kasugat-sugat pero nangingitim na parang sinipsipan ng dugo hanggang sa mamatay. Ano? Yung kaisa-isang alaga na puting kambing namatay? Halak na. Aba, baka inatake naman na ahas. Naku, Mang Roque, marami po bang ahas dito sa inyo? Buti na lang wala kaming na-encounter na ganun kanina. Naku, aswang kaya yung killer? Naku, paano na kaya tayo nito, guys? Uy, Levi, ano ka ba? Ahas nga daw eh. Anong aswang yung sinasabi mo dyan? Kumalma lang kayo ha. Ligtas naman kayo sa amin eh. At saka hindi talaga maiwasan yung mga ganyang malalaking ahas o mga mababangis na hayop, lalo na kapag gumagala sa gabi. Maiwan ko muna kayo dito, ha? Nandito naman si Ram eh. Kailangan ko munang puntahan si Nana Agri. Sige po, ingat po kayo, Mang Roque. Naku, nakakatakot naman pala dito, guys. Ano ka ba, Levi? Ligtas nga daw tayo dito, sabi ni Ram, di ba? Huwag mong pinapaligaw kung saan-saan yung isip mo. Hoy, Erson, pagitnahan niyo naman ako ni Chris mamaya, ha? At saka huwag niyo ako iiwan sa silid. Hindi na, no? Mancha-chancing ka lang eh. Kung gusto mo, Leb, dito ko na lang sa sala matulog. Ikaw na gumamit ng higaan ko. Sa bira na lang ako. Bira? Sigurado ka ba, Rami boy?
Alam nga naman na sumingit ka sa babae, di ba? Ang tanong kung pasisingitin ka namin, Levi, no? Kaya kung ako sa'yo, wag kang malikot yung isip mo. Wala namang maitutulong yan eh. Pasensya na. Kaso parang hindi ko talaga mapigilan mag-isip eh. Nako, paano ba kasi ito? Siguro ipakain nyo na lang kaya ako doon sa ahas. Sus, nakonsensya ka pa talaga. Wala namang mangyayaring masama sa atin, oh. Igayahin mo na lang yung mga babae mong kaklase, oh. Kabati lang sila. Ikaw lang yung nagpapanik dito, Levi. Ay nako, halika na nga girls. Maghugas na nga lang tayo ng plato. Pag-igib na namin kayo ng tubig. Tara na, Levi, Chris. Uy, pwede bang maghugas na lang muna ako ng plato ngayon, Erson? Parang bukas na lang ako mag-iigib. Ayoko muna lumabas eh. Ay naku ka talaga, Levi. Sige na nga, halika na. Oh, ayan Levi pinagbigyan ka na. O sige, sasama ko na kayo sa poso. Dito ka na lang sa loob. Kaya naman nilang dalawa yan eh. Moment pa yan sa kanila, no? Wala kaming kasamang boy dito. Ano ka ba? Sira ulo ko talaga, Levi. Siyempre, sasama kami ni Ram kasi kabisado niya yung poso nila. At saka, malapit lang naman kami At para nga hindi na siya mangulit ay nauna na akong lumabas ng bahay. Bumungad sa akin ng madilim na paligid at malamig na ihip ng hangin. Hindi ko sigurado kung sa lamig kaya nanindig ang balahibo sa buong katawan ko. O dahil ba sa sobrang dilim. O kung ano-anong katatakutan na ang naiisip ko. Mabuti pa to si Erson, no? Lalaking lalaki. Tapang talaga. Kamusta ka dyan, Erson? Ram, parang may narinig akong kaluskos dyan sa sagingan eh. At saka, naamoy ba yung parang malansa? Kaluskos? Oh, baka malalaking palakalang yun nandyan. Alam mo na, naghahanap sila ng pagkain. At saka may butas dyan na tinatapunan namin ni tatay ng basura eh. Panigurado yun lang yung naamoy mo. Gusto mo tignan natin? Oh, ba't di pa kayo nag-uumpisang magbomba dyan? Teka nga, mag-picture muna tayo. Steady lang kayo dyan ha. Itong si Erson kasi may narinig daw kaluskos dyan sa sagingan eh. Teka nga, para maniwala kang palakayon. Eto, sasabuyan ko ng tubig ha. Tapos sisilipin natin yung basurahan. Oh, narinig mo na, tol? Oo nga, tol, no? O siya, sige. Punin mo na yung baldet. Dadaling ko na sa loob. Gusto mo silipin ko yung basurahan? Nako, wag na. Bukas na lang. Nagkunwari na lang akong naniniwala kay Ram noon. Pero ang totoo, hindi. Iba ang ingay ng lumulundag na palakas sa kaluskos na narinig ko. Halatang mas malaki ang gumawa ng kaluskos na yon. Pagkatapos ng 2 balik na pag-iigib, hinintay namin ang pag-uwi ni Mang Roque bago matulog. Paraan ko rin yon para mapanatag ang utak ko. Aba, hinintay niyo pa talaga ako bago kayo matulog? Ayaw nila magpaawat, tay eh. Kaya hinayaan ko na lang. Pero, kamusta po yung lakad niyo, Mang Roque? Nahuli niyo po ba yung ahas na pumatay sa kambing? Hindi nahuli. Matagal na rin palang nakita ni Nana Agri yung kambing niya. Pero tinulungan ko pa si Ma'am Poldo na ilibing yung hayop, kaya natagalan ako. Kawawa talaga yung kambing, no? At saka, Mang Roque, hindi pala talaga kayo abot ng kuryente dito, no? Kaya madilim talaga sa gabi. Kaya malamang mas tumatapang yung hayop kapag ganong oras eh. Ganun talaga. Pero siguro kung madadagdagan yung populasyon namin, balang araw, malalagyan din kami ng linya dito. Paano naman po kung hindi ahas yung gumawa nun, Mang Roque? Sa palagay mo, hindi talaga ahas ang may gawa nun, Levi? Huwag niyo na nga lang po sagutin si Levi, Mang Roque. Hindi lang makakatulog yan lalo mamaya eh. Oo nga naman. Kaya mabuti pa matulog na tayo. Maaga tayong iikot sa sityo bukas At saka, iho, Levi, manalangin ka bago matulog para hindi ka nababaga-baga. Mabuti na nga lang at nakinig siya. Bilang leader, kailangan kong siguraduhin na ayos ang lahat bago ako matulog. Kinaumagahan,
Huni ng mga ibon at tawanan sa labas ang gumising sa akin. Ako pala yung napasarap ng tulog, kaya ako ang pinakahuling nagising sa amin. Napabalik ko story ako ng bangon. Malastik naman kayo. Hindi niyo ako ginising. Nagluto na ba kayo ng almusal? Oo naman, pero nagkape lang muna kami kasi iniintay ka pa nga naming magising bago kumain eh. Ano ba kasing ang tinira mo at ang hirap mong gisingin kanina, Erson? Ano? Ginising niyo ako? Ba't hindi ko naman naramdaman yun? Oo kaya, hindi ka nga magising eh. Kaya yun, hinayaan ka na lang muna namin. Total wala naman sila Mang Roque kaya hindi pa rin tayo makakaalis sa maaga. Nakatulog ka man lang ba? O umaga ka na natulog? Ha? Ewan ko. Pero sa tingin ko, ako yung huling natulog sa ating anim. Sigurado ka? Bakit sabi ni Chris, nung tumabi ka daw sa kanya, plakda ka daw kaagad. Nakatatlong ihi pa nga raw siya pero ikaw, nakihilig ka na eh. Seryoso kayo? Bihira. Wala talaga akong naramdaman kanina. Pasensya na kayo mukhang hiyang na hiyang ka dito eh. Dito ka na lang kaya tumira. Kay ni Grace. Uy, huwag niyo ako dinadamay dyan. At saka may sarili kaming liblib na lugar sa Gimaras. Hindi ko na kailangan ng isa pang tulad nito, no? Napakamot na lang ako ng ulo sa pagtataka. Pero nang makaramdam ako ng kaba, ibinaling ko na lang sa ibang bagay ang isip ko. Sila Mang Roque at Ram. Nakita nyo ba? Parang wala sila. Bumaba saglit sa sentro. Ginising nila ako nung mag-umaga na para magpaalam. Magre-report daw muna si Mang Roque tungkol dun sa nangyari sa alaga ni Nana Agri eh. Swerte na lang masipag si Mang Roque, no? Kahit hindi naman niya pala sakop si Nana Agri, tinutulungan pa rin niya. Hindi ibig sabihin, tayo lang yun nandito. O siya, tara nang kumain. Tapos baka pwede tayo maglinis-linis dito para pagdating naman ng dalawa, maayos-ayos dito tsaka may magawa tayo. Hindi naman tayo pwedeng umalis at maglibot nang wala sila eh. Oh, kung hindi naman tayo lalayo talaga, pwede naman siguro, di ba? Mag-ikot-ikot tayo kahit dito lang sa paligid. Para kahit gabi pamilyar tayo sa pasikot-sikot dito. Basta wag lang tayo umabot doon sa mga kabahayan doon. Ayos lang siguro yun, di ba? Pwede naman siguro. Basta wag lang tayo lalayo Tsaka bawal yung makulit dito. Hoy, Levi, gawin sinasabihan ko Oo na. Ako na lang lagi yung nakikita nyo eh. Tapos ikaw tulog mantika? Patay mali siya na lang ako nung mga oras na yon. Pero ang totoo, nababagabag na ang isip ko. Iniisip ko kung ano ang posibleng nangyari sa akin. Kaya pagkatapos naming mag-almusal, habang nagbubunot kami ng mga damo sa paligid ng bahay ay pinuntahan ko ang sagingan. Nakita ko roon ang sinabi ni Ram na tapunan ng basura. Pero lalo akong kinabahan nang may madiskubre akong kakaiba sa maputik na lupa sa gilid ng butas. At dahil alam kong magdadaldal na naman si Levi, si Grace ang pasimple kong niyaya. Ang dami na palang nating natibong damo. Tara Grace, alam ko itapunan nito eh. Tulungan mo nga ako. O sige, ikaw dyan sa kabilang sako tapos ako na dito sa isa. Erson, paano mo pala nalaman yung tapunan? Nabanggit sa akin ni Ram kagabi eh. Nung kukuha tayo ng tubig. Di ba nahuli ka ng dating nun? Oo. Yung may narinig kang kaluskos, pero sabi ni Ram, palaka lang daw. Oo. Pero may papakita rin pala ako sa'yo, Grace. Ipapakita? Ano yun? Basta huwag ka muna maingay Sa atin lang muna to. Baka kasi kapag nalaman nila, lalo na si Levi, matarantaran naman tsaka mag-ingay yun eh. Hoy Erson, ano ba yan? Parang kinakabahan naman ako dyan sa sasabihin mo eh. Hindi mo talaga alam yung kaba ko kagabi, Grace. Pati ngayon, kabado din ako eh. Pero syempre, nilalabanan ko yun. Tsaka isa pa, kaya ikaw rin yung napili ko sabihan nito. Kasi alam kong kaya mo rin labanan yung takot mo eh. Hoy, ano ba naman yan Erson? Tinatakot mo na talaga ako eh. Oh, ayan na yung butas na hatapunan no. Itatapon muna natin to Tapos sasabihin ko sa'yo. Initya nga namin doon sa butas ang mga damo. At habang ginagawa yon,
Nakasulyap na ako sa putikan. Sa tingin ko, Grace, hindi lang basta palaka yung maingay kagabi. Sigurado ka ba dyan? Paano mo naman nasabi yun? Iba kasi yung tunog kumpara dun sa unang narinig ko. At saka ngayon, sigurado talaga ako na hindi yun palaka. Kasi tignan mo to. Ayun oh, may ganito pang palaka, Grace. Maliban na lang kung halimo at hindi totoo, di ba? Teka nga lang. Ano ba yung tinuturo mo dyan sa putikan? Teka. Hulma ng kamay at paa ng tao to Paano niya nagawa to? Ano, gumagapang siya? Baka gumapang na lang siya kagabi para hindi ko mapansin, di ba? Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko, Urson. Kinakabahan ako Lalo na ako, Grace. Kasi kapag binabalikan ko yung sinabi niyong nahirapan kayong gisingin ako, naisip ko na, paano kaya kung ginamitan ako ng mahika kaya ganun kahimbing yung tulog ko? Nakita ko yung pamumutla ni Grace at kahit ako ay kinakabahan na rin. Walang matinong taong gagapang sa ganong lugar. At kung meron man, malamang may ibang sadya kaya hindi nagpakita. At isa pa, yung pagiging tulog mantika ko. Alam kong hindi ako ganon. Hoy! Kayong dalawa dyan, ano na? Nandito na sila Mang Rocket tsaka Ram, oh? Kunwari pa kayo, Hindi na ba talaga mapigil yung mga feelings? Mukha mo! Feelings ka dyan. Nandiyan na kami. Maputik lang dito kaya mahirap maglakad Grace, tara na. Pero Urson, kailangan malaman nila Mang Roque at Ram yung iniisip natin. Pati na din yung nangyari sa'yo. Kasi kung tayo-tayo lang, kahit magbaba sa sentro, mahihirapan tayo. Kaya hindi tayo dapat maglihim sa kanila. Tama ka. Dapat malaman nila yung nadiscover natin. Baka kung ano na to At baka mapahamak tayo. Tara na. Punta muna tayo sa kanila. O sige, tara na. Mauna ka tapos sawayin mo kagad si Levi Ayoko yung tinutukso niya tayo Hanggang ngayon ba, hindi pa rin pwede, Grace? Graduate na naman tayo, di ba? Ano ka ba? Kag-graduate pa lang, hoy. Ba pa rin yung kaysa gumraduate na, no? Ay, nako. Tagal naman mag 2 months. Dinaan ko na lang sa tawa at biro ang sitwasyon noon. Kahit ang totoo, mabigat na yun sa isip ko. Nakasalubong pa namin si Ram na may bit-bit na 2 balde. Grace, Erson. Maliligo muna ako bago tayo mamasyal, Kayo ba? Siguro pwede naman dito sa poso maligo, di ba, Ram? Oo naman. Dito nga ako maliligo ngayon pero kayo, Grace, sa loob na kayo, Mas komportable sa banyo, Di bale, pag-iigib ko naman kayo, Oo, sige. Di maliligo na rin pala kami bago umalis. Teka lang, Kukuha lang ako ng tuwalya. Naligo nga kaming mga lalaki sa poso. Malamig at presko ang tubig kaya gumaan ang pakiramdam namin. Binibiro pa nga namin si Levi na sa banyo dapat maligo. Pero hanggang biroan lang dahil ayaw namin siyang ma-offend. Sandali nitong napawi ang kaba ko. At bago magtanghalian, dinala nga kami ni Mang Roque sa tilipunan kung saan may dalagang nagtuturo sa mga bata. Iniwan namin ang school supplies at nakisalo sa munting handaan habang naubos yung unang film ni Grace. Nako, maraming salamat po sa pananghalian, Sobrang nabusog po kami. Baka po may secret ingredient yung adobo nyo. Pahingi naman po ako, pwede po ba? Naku, patulang yan pinalambot na husto sa Sprite, Levi. Kaya pala yung tamis niya parang nanonood talaga. Naku, sasabihin ko yan kay Lola para masubukan din namin. Ang sarap talaga Paano? Tama-tama, bagong kain tayo. Pwede tayo magpatunaw habang papunta sa maisan. Ay, grabe. May bunga po talaga yung mais nyo, Mang Roque. Ang sarap siguro mag-ihaw ng bagong pitas. Abay, pwede talaga. Kaya nga lang hindi ako sigurado kung yung malagkit na puti ang meron. O kaya yung yellow corn. Naku, kahit ano po, basta pwedeng kainin, Mang Roque. Ayos po yun. Busog na busog nga kami at masaya kaming nagpunta sa taniman ng mais na nasa gulod.
Nakapaglagay na ulit ng panibagong film si Grace kaya todo picture na naman siya. At doon nakilala namin ng ilang magsasaka. Hindi sila nagdalawang isip na pitasan kami ng hindi lang pwedeng ihawin, kundi pwede ring ilagang mais. At sobrang ikinatuwa namin yon. In fairness talaga, no? Ito talaga yung gusto ko sa probinsya eh. Halos lahat ng pagkain fresh. Tapos yung mga tao, sobrang mapagbigay talaga. Kaya nga, Levi. Tapos yung mga tanim, wala talagang masyadong process na pataba. Oo nga po. Idagdag nyo pa na malayo sa pollution dito. Tubig man o hangin, fresh na fresh talaga, di ba? Yan naman yung may pagmamalaki namin dito. Mabuti naman at nakikita nyo din. Oo naman po, Mang Roque. Napatingin na lang sa akin si Grace ng makahulugan noon. Pasimple ko siya kinurap-kurapan at bahagyang umiling. At nakuha naman niya yon. Kaya hindi na niya itinuloy ang dapat niyang sasabihin. Pagkatapos sa maisan, dumaan kami sa pamilya ng magkakahoy. Napahanga pa nga kami sa nagbibinatang anak nila na mabilis at sanay na sanay magtali ng mga sinibak na kahoy gamit ang buri. Ibang klase yung bata, no? Ako nga, kung hindi pa ako nakasali sa Boy Scout na elementary, wala akong alam sa pagtatali eh. Talo pa pala kita eh. At least ako, grade 3 pa lang, marunong na ako magtali na mahabang buhok ng Lola Bells ko. Kasi kami mga lumaki dito sa liblib, sanay talaga magbalot ng bato. Alam niyo na, wala nga kaming kuryente. Kaya yung mga laro at pangaliw namin, madalas yun din yung pinagkakakitaan namin buong pamilya. Kaya nga hangang-hanga talaga kami sa inyo dito eh. O ano, tutuloy pa ba tayo kila Nana Agre? O gusto nyo munang umuwi at magpahinga? Kayo guys, anong gusto nyo? Pwede bang tomorrow na lang? Parang gusto ko sana mag-sleeping beauty muna eh. Kung pwede lang. At saka nakaubos na rin ako ng isang film eh. Kaya siguro pwede na yun sa ngayon. O siya, sige. Mang Roque, bukas na lang po tayo pumunta kila Nana Agri ha. O siya, sige. Dumiretso na nga kami pa uwi. Sa pagod sa halos maghapong lakaran. Pare-pareho kaming nakatulog. Madilim na nang nagising kami kaya nagtulong-tulong na kaming magluto ng ulam. Pandagdag sa tinolang na ihanda ni Mang Roque. Masaya pa rin yung hapunan, kaya hindi ko na naman nabanggit ang dapat naming sabihin ni Grace. Mas panatag ang gabing yon. Kinabukasan, maaga kaming nagtungo kina Nana Agri nang bigla kaming makarinig ng batang sumisigaw. Aray! Aray ko, tama na po! Mang Roque, parang may batang sumisigaw. Parang galing doon, oh. Parang galing sa bakuran ni Nana Agri yun tayo. Tara kila Nana Agri. Bilisan nyo! Kinakabahan talaga ako, Urson. Ano kayo nangyari doon sa batang yun? Malalaman natin mamaya yan. Huwag muna tayo mag-isip na masama dito. Naku, nakakatakot naman. Binabawi na ba kaagad yung saya natin kahapon hanggang kagabi? May 2 days pa tayo dito, di ba? Baka naman maliit na problema lang yun o di kaya aksidente lang, di ba? Hindi naman maiiwasan yun kahit saan eh. Tsaka kung hindi naman tayo involved sa problema, huwag na tayo magpadala sa takot. Aray ko po! Hindi na po ako uulit, Nana! Aray! Nana! Anong ginagawa niyo kay Lilet? Bitawan niyo siya, nasasaktan yung bata, oh! May kasalanan sa akin itong bata ito, Roque! Tignan mo to, oh! Pinagbubulot niya yung mga tanim ko, halamang gamot! Pinaghirapan ko itanim ito! Nana, huminahon po kayo. May mga bisita po ako na gusto makilala kayo. Ito po sila, oh. Nana, tama na po yan. Sa sinabi nga ni Mang Roque ay napatingin sa amin ang matanda. Kita ang gulat sa mukha niya at bigla niyang nabitawan ng magkabilang balikat ng bata. Pagkatapos ay nagmadali siyang pumasok sa halatang bagong tayo pa lang na kubo. Lumapit naman kami kina Mang Roque at Ram na hawak na sa braso si Lilet. Ikaw naman kasi, Lilit eh. Bakit mo naman kasi pinagbubunot yung pananim ni Nana? Aswang po kasi siya eh. Hindi kayo dapat nandito kasi pagyo to ng mga aswang. Hoy, Lilet, ano ba pinagsasabi mo dyan?
O talagang bata ka, oo. Lilith, sino nagturo sa'yo para sabihin yan? Bata-bata mo pa, makapagsalita ka ng ganyan ah. Pero totoo po yung sinasabi ko. Aswang po siya kaya dapat wala siya dito. Nako, baby girl. Bakit? Nakita mo ba siya nag-transform na aswang kagabi kaya nasabi mo yan? Ay, naku, ilayo niyo yung batang yan sa akin. At baka hindi ako makapagpigil eh. Ay, Lola, bitawan niyo po yung kutsilyo. Kulang po kayo. Bata lang po yan. Naku, Urson, nakakatakot naman yung si Nana. Kukuha pa ba ako ng pictures dito? Huwag na muna, Grace. Hindi naman tayo magpo-post ng mga ganito eh. At saka baka mamaya lalo pa magalit si Nana. Bitiwan mo ako! Uuwi na ako sa amin! Uuwi na ako! Maloko kang bata ka! Marunong ka na manood! Ay, ikaw na bata ka! Huwag ka nang babalik dito, ha? Tumakbo na nga palayo yung bata. Maliit lang siyang bata at halos paslit pa nga. Pero sa mga salitang lumabas sa bibig niya, parang ang dami na niyang alam. Tinanaw namin siya hanggang sa mawala siya sa gubat at saka namin hinarap si Nana Agri. Hey, Nana Agri, pakitago naman muna yung kutsilyo nyo. Tinatakot niyo po ba yung bisita namin? Ano ba kailangan niyo rito, Roque? Wala akong oras humarap sa mga bisita kung hindi rin lang naman magpapagamot. Pare-pareho lang naman ng mga yan eh. Magiging mabait sa'yo sa una at tutulungan ka kunwari. Pero ang totoo eh, makitang tao lang yan at mga paasa. Mawalang galang na po. Ba't niyo po ba nasasabi yan? Pinaasa na po ba kayo dati ng mga katulad namin mga estudyante? Ay, nako. Kinatandaan ko na yung palipat-lipat ng lugar na yan. Kaya alam ko na yung mga ganyang katulad ninyo. Yung iba nga eh, kumukuha pa ng mga larawan, hindi ba? Urson, totoo naman yan eh. Yan kaya yung ginawa ng grupo ng pinsan ko noon sa community immersion nila. Nagtayo sila ng project na reading hub sa isang liblib na lugar tapos hindi naman nila natapos kasi gumraduate na sila eh. Nana, mga estudyante po kasi kami. At kaya po kami nandito para po matuto sa buhay dito. Pero since hindi po kami perfect at wala po kaming regular na trabaho, wala pa po kaming kita eh. Kaya malamang first and last na punta na po namin ito. Kaya nga nanay, pakibaba naman muna yung karit nyo. Wala naman pong lalaban sa inyo dito eh. Meron na, Roque. Meron ang naglalakas loob na kalabanin ako. Pinatotohanan yun ang nangyari sa kambing ko at nagginawa ng batang yon. Nana, yung sa kambing nyo, ahas naman yun, di ba? At kung si Lilith naman, ganoon naman talaga minsan yung batang yun ah. Baka po inaasar lang kayo. Hindi nyo na dapat tinatago sa mga tao na may mga aswang dito, Roque. Nana naman, huwag naman po kayo magsalita ng ganyan. Baka po maliwala yung mga bisita namin eh. Tapos matakot tapos umuwi na lang bigla. At saka wala tayong pruweba sa ganyan. Kaya hindi tayo pwede basta-basta magsalita, Nana. Nana, totoo po ba na nakakita po kayo ng aswang sa personal? At saka, kung seryoso ang usapan po to, nakakatakot po eh. Baka po kasi mapahama kami dito. Tama po si Grace Mang Roque. Kung may pag-alala po kayo sa amin, hindi niyo po dapat tinatago yung impormasyon. Nagpunta po kami dito na umaasa din kami na makakauwi kami ng ligtas. Kaya po sana sabihin niyo naman sa amin, oh. Tay, tama sila. Dapat maging tapat tayo sa kanila. Kasi sa tingin ko, nagpaparamdam din sa kanila yung aswang na yun, tay. Ano ba pinagsasabi mo dyan, anak? Oh, ayan, Roque, hindi ba? Ayaw nyo pang sumang-ayon sa akin na may aswang na pumapatay sa kambing ko. Tapos itong anak mo, oh, pati mga bisita niya may alam na pala. Ram, yun nakarang gabi na kaluskos. Hindi yun pala Katol. Sigurado ako doon. Kasi may natuklasan ako kahapon na umaga na malapit doon sa basurahan eh. Tapos, si Urson po kahapon, hirap na hirap kaming gisingin siya, Mang Roque. Pati po siya alam niyang hindi naman normal na nakatulog siya ng ganun kahimbing eh. Sigurado ka, Erson? Bakit kayo mo lang sinabi sa amin yan? Pasensya na, Ram. Kahapon kasi ang saya-saya natin eh. Tapos kagabi naman, ayos din naman yung gabi natin, di ba? Teka sandali. Itong mga batang ito, Roque, marunong silang makiramdam. Kaya dapat lang napakinggan mo sila. At saka yung batang yung kanina, alam kong hindi basta-basta pupunta dito yun ang walang sadya. At yun ay yung perwisyohin ako.
Nagkatinginan kami dahil sa biglang pagbabago ng pakikitungo ni Nana Agri sa amin. Tumango naman si Mang Roque kahit hindi siya nagsalita. Erson, sabihin mo ngayon kung ano yung natuklasan mo kahapon. At bakit sigurado kung hindi sa palaka yung kaluskos na narinig mo, tol? Kasi may nakita kong marka ng kamay at paa dun sa putikan malapit sa basurahan, tol eh. Parang gumapang yung may-ari nun imbis na nakatayo agad tapos naglakad. Kailangan ko makita ang markang yan. Dalhin niyo ko doon. Bakit yun, Nana Agri? Ano po bang meron sa marka na yon? Sasabihin ko sa inyo oras na makita ko na. Kaya sige na, dalhin niyo na ako doon. Bilisan niyo. Tara na po sa bahay kung ganun. Magkakasunod kaming lahat na umuwi. Dumiretso kami kaagad sa kinaroroonan ng mga marka. At doon ay nakakagulat ang naging revelasyon ni Nana Agri. Tama nga ako. Malapit lang dito ang aswang na gumon. Aswang po na gumon? Ano po yun, Nana Agri? Magulo at buhol-buhol ang mahahabang buhok ng aswang na gumon. Pero mag-ingat kayo doon ha. Dahil kahit magulo ang buhok na yon, yon ang ginagamit ng aswang para gapiin ang kalaban niya. Kayang-kaya nun gapusin ang katawan o kaya pumasok sa bunganga o tenga ng biktima niya. At yung paglalakad niya ng pagapang, maliksa rin yun. Nana Agri, hindi naman po totoo siguro yan. Walang ganyan dito. Anong sinasabi mong wala, Roque? Paano mo ipapaliwanag ang markang yan? Oh, tignan mo! Paliit ng paliit yung butas mula sa hulma ng kamay. Hala, ibig sabihin yung bumaong daliri dyan. Matulis po, Grandma Agri. Naku, nasubukan ko na pong gawin niya sa garden ng Lola Bells ko eh. Kaya alam ko po yung itsura niyan, promise. Baka naman ikaw yung magawa niya, Lebe ah. Naku, Maroke naman, kadiri naman dito kumpara sa garden ng Lola ko, no? At saka nagdadalaga pa lang ako noon. Ngayon, medyo full bloom na po ako. At saka tingin niyo po yung kuko ko. Tingnan niyo, mapural pa kumpara sa lapis na hindi natasahan. Hindi biro itong problemang ito, Roque. Sinasabi ko sa iyo, ha? Huwag mo nang hintayin na hindi na lang hayop ang mabibiktima ng gumo na yon, kundi tao na. Mawalang galang na po, Nana Agri. Sa tingin ko po, baka mamaya kayo po yung habol na aswang na yun eh. Oo nga naman, Nana. Nung wala pa kayo dito, kahit sinasabing may aswang dyan sa kabilang baryo, wala naman napapabalita na sasaktan. Pero simula na dumating kayo dito, hanggang ngayon, nakakaproblema na. Ay, kung gano'n dahil ako lang ang habol niya, wala na kayong pakialam. Kulang na lang sabihin mo, Roque, na umalis na lang ako, ma. Nana naman, wala naman po ako ibig sabihin na ganun. Pwes, yun ang pagkakaintindi ko. Kaya sige na, hindi ko na kayo guguluhin sa problema ko sa aswang na yon. Umalis na nga si Nana Agri na halatang dismayado. Natahimik naman kami habang nagtitinginan. Pero noon pa lang, nag-iisip na ako ng kailangang gawin. At sinabi ko yon kay Mang Roque. Mang Roque, kapag ganito palang may problema sa paligid, mas mabuti po siguro na bumaba na lang po kami sa sentro. Oo nga po, Mang Roque. Hindi na po namin hihintay na sa amin mismo may masamang mangyari bago pa kami umalis. Isangahin po ako sa kanila, Mang Roque. Better safe than never po. O sige, kuya nyo pasya nyo, hindi ko na kayo pipigilan. Mahirap na nga kung may masamang mangyari tapos hindi rin namin kayo madepensa ng mabuti dito. Cargo di konsensya namin kayo lahat eh. Kailan nyo balak umalis, Erson? Ngayon na ba? O bukas na lang? Inom na siguro, no? Aabot pa naman tayo sa sentro bago gumabi, di ba, Rami Boy? Opo, tama po si Levi. Ngayon na lang po kami aalis. Ram, masasama mo ba kami? Oo naman. Sige, maganda na kayo para makaalis na kagad tayo. Dahil nga malayo ang lakarin at medyo gutom na rin kami ay pumayag ang lahat na magtanghalian na lang muna. Pagkatapos noon ay handa na ang lahat na umalis. Mag-iingat kayo, Ram, ha? Pupuntahan ko naman si Poldo at kakausapin ko siya tungkol kay Nana Agri. Nakukonsensya rin kasi ako eh. At parang hindi pa kami nagkaunawaan kanina. Pati doon sa ginawa ni Lilet, pupuntahan ko na rin si Delia. Sige, tay. Babalik din ako kaagad paghatid ko sa kanila. Mang Roque, maraming salamat po sa pagpapatuloy sa amin, ha?
Oo nga po, Mang Roque. At saka sana po, dumating yung araw na magkaroon na kayo ng kuryente dito, no? At saka sana, hindi na rin mahirap yung parot-parito nyo sa sentro. Sana po, Mang Roque, wala na pong aswang dito in the future. Para naman po safe gumala yung mga family namin. Malay niyo po, makabalik po kami dito. Huwag kayong mag-alala. Naintindihan ko naman kayo eh. Di hamak na mas bata kayo kaysa sa akin at hindi sanay sa ganitong klase ng paligid. Pero matatapak kayo. Kasi nandito kayo ngayon eh. Nakadalawang gabi kayo dito kung iisipin. At saka hindi kayo nagpanik ng gusto sa kabila ng lahat. Basta mag-iingat kayo ha. Siram na yung bahala sa inyo. Paglabas nga namin ng bakuran ay umiba ng daan si Mang Roque. Binagtas namin ang pabalik na daan ng tahimik. Walang imikan pero ramdam mong lahat kami nakikiramdam. Pagdating namin sa daang papunta sa bahay ni Nana Agri, napatingin na lang kami dahil parang may kung anong bumalot sa paligid. Rami boy, yung si baby girl pala, saan yung bahay niya? Naalala ko lang kasi. In fairness ang sama ng ugali niya. Pinagbubunot ba naman yung pananim ni Grandma Agri? Ba't naman niya gagawin yun? Yan totoo niyan. Kumabalik lang na mag-ina sa kabilang sityo eh. Yung nanay niya si Aling Delia. Siya na lang naman yung kasama niya sa buhay eh. Malapit lang ba yung bahay niya kay Nana Agri? Kasi ba't dumayo pa talaga siya doon para magbunot ng halaman ng may halaman, di ba? May kalayuan yung bahay nila kay Nana Agri eh. Kaya alam niya naman dito sa amin. Magkakapit bahay na pero malayo pa rin sa isa't isa. Dapat kasi hindi hinahayaan ng nanay niya na gumala yung batang yun eh. Baka mapahamak yun, kawawa naman. Mainit na ng mga oras na yon. Kaya nang makarating kami sa ilog, nagpahinga muna kami sa malilim na bahagi bago tumawid. At habang nandoon, nakarinig kami ng boses ng babaeng may tinatawag. Lilet? Lilet, anak, nasaan ka ba? Huwag ka na magtago kay nanay, oh. Uy, Ram, Lilit daw oh. Di ba Lilit yung pangalan ng bata na sabi mo? Si Aling Delia yata yun ah. Lilet, anak, magpakita ka na naman, oh. Huwag ka na magtago pakiusap. Naku, si Aling Delia nga. Saglit lang ah, lalapitan ko. Hoy, ano ba? Baka kailangan niya ng tulong natin eh. Sa totoo lang, nakakakonsensyang umalis na wala man lang tayo matinong nagawa dito. Dahil takot lang tayo sa aswang. Uy, Levi, ano pinagsasasabi mo? Bakit mo nilalang yung mga aswang na yun? Sa totoo lang, nakakakonsensya yung hindi pinaniniwalaan ni Mang Roque si Nana Agri, no? Alam niyo naman ako, di ba? Laking lola ako. Erson, pasensya na ha. Pero ano kasi, kailangan ng tulong ni Aling Delia. Maawa naman kayo sa akin, oh. Nawawala yung anak ko si Lilet. Umalis siya ng bahay pagkatapos naming magtanghalian, eh. Baka abutin ng dilim tapos wala pa siya. Erson, ano gagawin natin? Kapag tayo naman yung inabot ng gabi dito, delikado. Siguro tulungan na lang natin hanapin si baby girl na pasaway, guys. Para man lang doon, may masabi tayo accomplishment dito, di ba? At kung tutulong tayo sa paghahanap, mas madali natin makikita si Lilet lalo na't maliwanag pa naman. Sige na naman, oh. Wala akong malapitang iba dito kundi kayo lang. Maawa naman kayo sa amin. Guys, anong sa tingin nyo? Pinagmasdan namin yung ale. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Magulo na ang nakapusod niyang buhok. Nakasuot siya ng duster at may punit na ang mga laylaya nun. Hindi rin maatim ng konsensya naming hindi tumulong ng mga oras na yon. Kaya naman pumayag na lang kami. Mas madali nga namang maghanap sa araw kaysa sa gabi. At para mas maging epektibo ang paghahanap, napilitan kaming maghiwa-hiwalay. Kaya naman kaming tatlo napilitang sumama kay Aling Delia. Pero inabot na kami ng dilim at nang magkita-kita kami ulit malapit sa ilog, hindi pa rin namin nakikita ang bata. Aling Delia, pasensya na po talaga ha. Hindi pa rin namin nahanap si baby girl eh. Aling Delia, ba't hindi niyo subukan umuwi muna? Pagkatapos kapag wala pa rin talaga si Lilet doon, pumunta na lang po kayo sa bahay at humingi ng tulong kay tatay. Kailangan na kasi namin bumaba bago pa tuloy ang lumubog yung araw eh.
Ang totoo kasi niyan, Ram, may isang lugar pa tayong hindi napupuntahan na sa tingin ko, pwedeng nandun yung anak ko. Lugar po? Saan naman po yun? Ayoko na sanang sabihin sa inyo kasi baka kung anong isipin niyo eh. Pero kasi parang palaging nahahatak si Lilit na pumunta sa bahay ni Nana Agri. Tama nga po kayo, Aling Delia. Noon nga po galing kanina umaga si baby girl. Tapos nang bunot po siya ng paninim ni Grandma Agri. Pinagalitan nga po siya eh. Hindi ho ba siya nagsumbong sa inyo? Malihim din kasi ang batang yun eh. Mahilig magtago. O kaya nga, tinatakasan ako kapag natutulog ako. Paano na yun, Erson? Kapag bumalik tayo tapos pumunta sa bahay ni Nana Agri, ibig sabihin hindi na kayo makakababa ng sentro ngayong araw. Maliban na lang kung ayaw sa inyo maglakbay ng gabi. Naku, paano na yan, Ram? Magpapalipas ulit tayo ng isang gabi dito? Hindi ko nga pala naitanong sa inyo. May problema ba kaya nagmamadali kayong umuwi? Wala po. Mas gusto lang po namin ipagpatuloy yung project namin sa sentro. Medyo hindi kami komportable dito tuwing gabi. Kahit naman ako hindi komportable tuwing gabi sa lugar na to eh. Lalo na't may anak ako't bata pa siya. Kaya kung tutulungan niyo ako, habang buhay ko talagang tatanamin yung utang na loob na yun. Nagkatinginan kami ng makahulugan ng mga oras na yon. Hindi kami makapagdesisyon ng maayos. Nahahati ang loob namin. Pero sa kabila ng takot sa posibleng mangyari kapag ginabi kami doon, mas nangibabaw ang kagustuhan naming makatulong. Siguro isa pa sa mga dahilan kung bakit kami pumayag ay pare-pareho kaming may nakababatang kapatid. Maliban kay Grace na bunsong anak. Sige po, Aling Delia. Sasamahan namin kayo pumunta sa bahay ni Nana Agri. Oo sige. Pero uuwi muna tayo ha. Sisindihan ko lang yung lampara sa bahay namin. Para baka sakaling umuwi si Lilit, may ilaw na doon. Ram, malapit lang ba kung uuwi muna tayo sa inyo? Para iwan na lang ulit namin itong mga gamit namin doon. Malayo pa yung bahay namin, Erson eh. Kung uuwi pa tayo bago pumunta kay Nana, baka gabi na rin yun. Alam mo na. Naku, kung mapag-iiwan na lang naman ang gamit yung problema ninyo, sa bahay na lang namin. Pwedeng-pwede doon. Hindi naman mabigat yung bag ko eh. Sa inyo ba? Hindi niyo na ba kaya? Ayos lang naman yun sa akin. Sa'yo, Grace. Ayos lang. Kakayanin ko naman to. Dediretso na kami sa bahay ni Nana Agri, Aling Delia. Magkita na lang po tayo doon kung sakaling wala pa rin sa bahay niyo si Lilit ha. Pagkaalis ni Aling Delia ay binagtas nga namin ang daan pabalik ng sityo. Napansin ko na ng mga oras na yon ang huni ng mga kuliglig, ang papadilim na paligid at sa hindi maipaliwanag na dahilan. Habang papalapit kami sa bahay ni Nana Agri ay parang naaamoy ko ang pamilyar na baho, yung naamoy ko nung isang gabi. Uy, naamoy niyo ba yung naamoy ko? Parang malansi. Wala naman ah. Ay, oo nga no. Parang naamoy ko, Erson. Ano kaya yung baho na yan? Teka, baka may humukay doon sa nilibing nila tatay na kambing ni Nana Agri. Ano? Saan ba nilibing yun, Ram? Doon sa likod ng bahay ni Nana nilibing yun, sabi ni tatay eh. Nako, baka nga may humukay doon, no? Baka hayop. Bilisan na lang natin. Parang kinakabahan rin ako dito eh. Kaya lang, paano kung magalit sa atin si Nana Agri? Tsaka, sa tingin niyo ba may masama siyang gagawin kay Lilit? Kung sakali man na makita niya ulit yung bata na yun. Ewan ko, pero marami naman tayo eh. Kapag nagtulungan tayo, siguro naman hindi tayo basta matatalo, di ba? Tama. Basta huwag tayo maghihiwalay kahit anong mangyari dito. Lalo kaming nagmadali papunta kay Nana Agri. Pero kung kailang malapit na kami, saka kami nakarinig ng sigaw ng pamilyar na tinig. Nakita rin namin ang mabilis na paglabas ng matanda sa bahay niya at may bitbit siyang lampara. Tulong! Tulungan niyo ako dito! Nana, anong ginawa niyo kay Lilit? Bakit nandito siya sa inyo? Nana, ikaw yung aswang? Ba't lintik ng mga bata kayo? Bakit niyo ako pinag-iisipan na ganyan? Mukha ba akong halimaw? Hindi naman siguro lahat na aswang nagpapakitang halimaw, di ba? Ewan ko sa inyo.
Wala akong oras sa mga paratang ninyo. Tumabi nga kayo dyan. Nagmadali nga si Nana na pumunta sa likod ng bahay. Napansin ko noon ang karet sa kamay niya. Hawak pala niya yon habang nakatago ang kamay sa likod. Nagmadali rin kaming sumunod sa kanya at nadatna namin doon si Lilet na nakalambitin sa puno ng kamyas. May tali sa bukong-bukong nito. Ikinumpas pa ni Nana ang kamay na may hawak na karet, kaya naman nataranta kami. Lolo, huwag niyo pong gagawin yan. Hindi tama na sasaktan niyo si Lilet. Erson, Chris, tulungan niyo ako kay Nana. Pigilan natin siya. Pagbihirang mga bata kayo! Ano ba ginagawa ninyo? Bitawan niyo nga ako! Levi, kayo tulungan niyo ako, kaligan natin si Lilet. OMG, hindi naman mukha aswang si Grandma Agri. Pero bakit violente siya? Ano ba sinasabi ninyo? Bitawan niyo nga ako! Hindi ko na mapapatayin yung batang yan eh! Puputulin ko lang yung tali niya! Hindi totoo yan, Nana. Kitang-kita namin, oh. At saka grabe kayo. Binitag niyo talaga yung bata. Eh bakit po ba? Eh, alam niyo bang hindi ko naitid itong mga estudyante doon sa sentro? Dahil tinulungan namin si Aling Delia na hanapin si Lilet. Ang sama-sama niyong matanda ka! Ang sama mo! Hoy, baby girl. Yung bibig mo walang preno, ah? In the first place, ba't ka kasi nagpunta dito? Yan! Yan ang tama niyong gawin! Usisain niyo yung batang yan! Pati yung nanay niyan! Hindi niyo dapat yung pinagkakatiwalaan! Sila ang totoong kalaban dito at hindi ako! Mamamatay tao ka! Pinatay mo yung lolo't lola ko, pati na rin si tatay! Ikaw na bata ka! Wala kang alam mo sa mga pinagsasasabi mo! Bata ka pa't hindi mo pa naiintindihan ng lahat! Ano ba naman kayo? Bitawan niyo na ako sabi! Nandiyan na yung gumon! Kanya-kanya nga kaming singhot noon dahil may masangsang kaming naaamoy. Hanggang sa may sunod-sunod na kaluskos kaming narinig. Ilang saglit pa, biglang may lumitaw na parang baging na gumagalaw. Ang buhok ng gumon! Yung lampara! Damputin ninyo! Tinapit nyo sa mga buhok! Bilisan ninyo! Erson, Chris, hawakan niyo na mabuti si Nana. Ako na ang tatampot na lapara. Ayoko na rito! Iuwi niyo na ako! Kayo, huwag niyong bibitawan si Nana. Tutulungan ko si Ram. Dinampot ko nga yung karet saka lumapit sa kamyas kung saan may bahagi ng mga buhok na pumupulupot. Pinagtataga ko yon, pero sa gulat ko ay hindi yun napuputol. Walang silbi ang karit na yung bata ka! Apoy ang kailangan yan! Gumawa kayo ng malaking apoy para may taboy niyo siya! Sa pag-angil na yon ay nagsigawan ng mga babae. Nataranta rin kami, kaya naman nabitawan si Nana. Bilisan ninyo! Pumasok na kayo sa bahay at ako na bahala dito! Dalhin niyo yung bata! Bilisan ninyo! Lilet! Halika na sa loob! Bilisan mo! Tutulungan namin kayo, Nana. Ayun, may mga daon ng saging. Chris, tulungan mo ako. Sige, dalayin niyo. Lalagyan ko ng gas ng lapara. Ram, eto na. Ibalik mo sa akin ang bata! Ibalik mo siya! Wala akong kinuha sa yung gumod ka! Yung bata ang lumalapit sa akin! Kaya bakit ko siya ibabalik sa'yo? Ikaw mismo ang nagtanim ng puot at galit sa isip niya! Sige! Maganyong tao ka at saka tayo magharap para malaman mo! Dahil masama ka! Pinatay mo ang mga magulang ko! Aling Delia, ikaw yung asong nagumon. Umalis ka na ritong gumon ka! Kung totoong gusto mong gumanti sa akin, harapin mo ako ng anyong tao! Hindi yung ganyang halimaw ka! Tama sa Aling Delia. Hindi solusyon sa problema yung malakit na tao. Sige, palakihin niyo pa lalo yung apoy! At ikaw, aswang! Kung ayaw mong masulog, umalis ka na rito! Okay ni Karit, puputulin ko yung saging na maraming tuyong dahon. Itadagdag ko dito sa apoy. Tara, Ram. Hindi namin nakikita ng buo ang aswang noon, pero kumikilos pa rin ang mga buhok niya. Hindi ito makalapit kay Nana Agri dahil malamang may kung anong epekto dito ang hindi maintindihang mga salita ng matanda. Pero ang boses ng aswang halatang nasa malapit lang. Kaya nang maputol na namin ang saging, imbis na itapon lang sa tumpok ng apoy ay hinawakan namin ng mga tuyong palapa at inilaw yun sa paligid. Noon namin nakita ang katawan ng gumon. Nasa lupa lang ito at mabilis gumapang para magtago sa liwanag, sabay angil.
Kukunin ko ang bata sa inyo! Akin siya! Akin yan! Umalis ka na dito! Hitog sa'yo! Lumayo ka na! Layo! Hinagis namin ang hawak naming nag-aapoy na palapa. May mga tuyong dahon pang nagbagsakan at nadikitan ng apoy, kaya lalo pang lumaki ang liab. Palayo ng palayo ang angin ng aswang, hanggang sa may narinig kaming ingay ng mga kalalakihan. Oh, sila tatay yun! Nahuli na sila. Pero tiyak na babalik pa ang kubo na yon dahil kukunin niya ang bata. Pauwiin niyo na ako! Ano ba? Ayoko dito sa inyo! Ha? Ram? Erson? Bakit kayo nandito? At bakit nagsusunog kayo dito, ha? Ano meron, Nana? Teka, ano naman ginawa niyo kay Lilet? Kanina pa siya hinahanap ni Delia. Tay, kita-kita po namin yung kumol. Ang bilis siyang kumabog, tay. Sigurado kayong nakita niyo siya? Nakilala niyo ba? Tay, si Aling Delia po yung asawang na gumol. Ano? Paano naman nangyari yun? Oo, Roque. Si Delia ang aswang na gumon. At ipinahay niya itong anak niya dito sa bahay. Sa pagbabaka sakaling sasaktan ko, papatayin din. At para ano? Para masabi niya ako ang aswang, katulad ng itinuro niya sa bata. Sinungaling kayo! Hindi aswang si nanay! Ikaw, Nana Agri! Ikaw yung mamamatay tao! Tumigil ka na ang bata ka! Nagsinungaling ang nanay mo sa'yo! At alam mo kung ano ang totoo? Siya ang pumatay sa lolo't lola mo! Pati sa tatay mo! Kanya siya kasama! Dahil nalaman nilang aswang siya at ipinapagamot siya sa akin! Masama kayo, sabi ni nanay. Kaya sabi niya lagi ko daw kayong galitin. Para lumabas yung totoo niyong kulay. O ano? Narinig niyo yun? Matinong nanay ba yung mag-uutos na kanya sa bata? Eh bakit po ba nakabito si Lilet sa likod ng bahay niyo? Eh ano pa nga ba? Pumasok siya kung saan may bitag ako. Kaya ayun. Nagbulungan ang mga naroon. Kasama na kami. Halatang tinitimbang ng lahat ang sitwasyon at iniisip kung sino ang paniniwalaan at kung sino ang hindi. Grandma Agri, Mang Rox, yung habol niyo po yung mahuli yung aswang, di ba? Abe, ako talagang gusto ko lang mahuli yon. Yung gumo na yon ang pumatay sa alaga kong kambing. Pagkatapos gusto pa niya akong palabasing masama. Para ano? Para lumipat na naman ako ng lugar. O malamang gusto rin niya akong patayin. Wala kami ibang gusto dito, Nana, kundi kapayapaan. Na kahit aswang o normal na tao, kaya mabuhay dito. Aaminin ko na. Sa paligid, dito man sa sitio o sa kabilang baryo, may hindi normal na mga nilalang. Eh kung ganun po, ba't hindi niyo na lang po ba iharap si Aling Delia kay Nana Agri para makapag-usap sila ng heart to heart? Duda akong makikipag-usap ang Delia na yon. Malamang ang gusto niya Kung hindi ako mapalaya siya, mapatay ako. Hindi pumapatay ang nanay Delia ko! Hindi siya pumapatay! Eh, bakit po ba hindi na lang natin gamitin si Lilet para humarap si Aling Delia kay Nana Agri? Hayaan na lang po natin silang dalawa yung mag-usap. At kung hindi pa rin siya makikipag-usap sige, aalis na ako rito. Ako na ang magpaparaya. Bahala na kayong magulo dito. Oras na umandar na naman ang sira ng gumo na yon at mambiktima na siya ng mga taga rito. Ganun nga ang napagkasunduan namin ng mga oras na yon. Inakala namin na uubra ang mapayapang paraan para sa dalawa. Kasama pa rin kami na pumunta sa bahay ni Aling Delia para nga ihatid si Lilet. Pero ang problema, wala kaming nadatnan na tao doon. Lilet, sama ka na lang muna sa amin ha. Alam mo kasi, may natitira pa yata akong school supply sa bag ko eh. Pwede ka mag-practice magsulat. Hindi naman ako marunong magsulat eh. Nako, kawawa ka naman, baby girl. Eh, Grace, sa tingin ko hindi to tinatrato na maayos ni Aling Delia eh. Pinabrainwash niya lang siguro yung bata. Kung ganun, hindi dapat ibalik sa kanya si Lilet. Kasi di ba, anong klaseng nanay yung ipapahamak yung sarili mong anak? Ay nako, mabuti naman itong mga estudyanteng ito. Marunong mag-isip. Sa akin na muna yung bata. At kapag naisip ni Delia na puntahan ako, makikita niya kaagad ang anak niya. Para po walang gulo, sa bahay na lang si Lilet na naagri.
Kaso, Mang Roque, baka mag-iaswang na naman si Aling Deli. Tapos kami naman yung atakihin. Sige na. Magsiuwi na kayo sa akin na muna itong bata. Gagamutin ko muna siya. Dahil tiyak kong ginamitan din siya ni Delia ng mahika. Katulad mo, iho. Yung nangyayari po kapag nakakatulog ako na mahimbing? Oo, tama ka. Pero huwag kayong mag-alala. Mabilis lang ang paggamot ko dito sa bata. At oras na matapos yun, pupuntahan ko kayo kaagad. Bibigyan ko rin kayo ng pamproteksyon. At umuwi na nga kami. Lagpas sa hating gabi na noon nang makarating kami sa bahay ni Mang Roque. Napagpasyahan din na madaling araw pa lang ay bababa na kami sa sentro. At dahil nga sa nangyari, wala na yatang balak matulog kahit isa man sa amin. Ay, ano kayang grade yung ibibigay sa atin ni Sir Vic, no? Kapag naikwento natin yung mga nag-experience natin dito? Sa tingin mo ba, Levi, mapapatay ng grades yung takot na naranasan natin dito? Alam niyo, ang importante sa akin makagraduate na lang eh. Kahit anong grades na ibigay niya, basta makauwi tayo at makapagmarcha tayo, tama na sa akin yun. Ay, basta ako. Gusto ko na lang makalimutan ang lahat ng to. Gusto ko lang kalimutan, i-forget ang lahat. Natahimik kami sa sinabi ni Levi. Dahil sa totoo lang, ganun din ang gusto namin. Yung makauwi na lang at makalimot. At siguro nga kahit ang aswang na gumunoon, nagmamadali rin. At hindi nga kami nagkamali dahil nakarinig kami ng angil sa labas. Pero hindi yun nag-iisa. Nang sumilip kami sa labas ng bahay, may paparating ding liwanag. Doon namin nakita ang anyo ng mga halimaw. 5 taong may mahahaba at magugulong buhok. Nakatayo sa labas ng bahay. Samantalang ang paparating na liwanag, sina Nana Agri pala. Kasama niya si Lilet at sa harap namin ay mabilis na gumapang sa lupa yung mga aswang at sinalubong sina Nana. Hindi pwedeng manood lang tayo. Hindi madadaan si Deli sa maayos na usapan. At yung mga kasama niya. Alam kong hindi matitinuwi ang mga yan. Isa sa kanila yung pumatay sa asawa ko. Tay, ano pong ibig niyo sabihin? Pinatay na isang gumon yung nanay mo, Ram. Dahil gusto niya makipagrelasyon ako sa kanya. At iwan ko yung nanay mo. Pero hindi ko yung ginawa. Ganon? Pues, humanda sila sa akin. Apoy, gumawa tayo na, Apoy. Tara! Nang mga sandaling yun, hindi man kami nakipaglaban ng harapan sa mga asong ay nakatulong pa rin kami sa pamamagitan ng ginawa naming silab. Nasunog namin ang mahahaba nilang buhok na gumagalaw. Napuno ng angil ang paligid. Sina Mang Roque at Ram naman ay may hawak na sibat. Ginamit nila yon laban sa mga nakakalbo at bumabagal ng gumapang na mga gumon. Ngayon, kami na ang tatapos sa inyo! Tigilan niyo lang kami! Para to sa nanay ko! Ito ko sa'yo! Ibigay mo sa akin ang anak ko! Akin siya! Hindi ikaw ang nanay ko! Hindi aswang ang nanay ko! Walang iya ka, Agri! Ibigay mo sa akin ang anak ko! Hindi mo ba nakikita at naririnig? Ayaw na sa'yo ng batang gumon ka! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! At sa harap nga namin noon ay nag-anyong tao ang gumo na si Aling Delia. Naglakad siya palapit kina Nana Agri. Lilet, anak. Si Nanay Tuo, sumama ka na sa akin, anak. Ayoko na sa'yo! Ikaw pala yung masama! Naaalala ko na! Yung pumatay kay Tati kasama ng mga kaibigan niya! Kayo yon! Ginamit niya yung buhok niyo! Ginamit niya yung buhok niyo! Hindi totoo yan, anak. Walang nangyayaring ganun. Baka nananaginip ka lang. Tama na, Delia! Nagsasabi na totoo ang anak mo at alam mo yan! Ginamot ko na siya! Nilabanan ko ang panghihipnotismo na ginawa mo sa kanya! Hindi totoo yan! Hindi yan totoo! Hindi totoo yan! Hindi ka rito! Bitawan mo ako! Bitaw! Nahablot ni Aling Delia si Lilet nang bigla siyang nagpalit ng anyo. Pero ang hindi niya alam, nasa likod niya si Mang Roque at nakaumang na ang sibat sa kanya. Kaya bago pa siya tuluyang gumapang sa lupa, nasibat na siya sa likod. Umangil siya ng napakalakas at lalo pang bumaon sa katawan niya ang sibat nang bumagsak siya sa lupa. At ang kasunod nun,
ang mahabang pag-angil na unti-unting nawala ng sigla. OMG, sa mga nangyari dito, para akong babangungutin eh. Ayos lang bangungutin ako, basta makauwi na tayo, Leb. Erson, sana mag-umaga na, gusto ko na umuwi eh. Napakapit na lang si Grace sa braso ko noon at katulad ko nanginginig din siya. Inakbayan ko na lang siya sa balikat hanggang sa mapasubsob siya sa dibdib ko. At doon na siya tuluyang napaiyak. At katulad ng dalawa pang babaeng kasama namin, tahimik na lang ding tumulo ang luha ko. Habang abala ang mga tao sa labas sa pagsunog sa katawan ng mga aswang, naghintay kami sa pinakamahabang umagang darating sa buhay namin. Kumain na kayo ng marami para mabilis tayo makarating sa sentro mamaya. Yung mga karanasan nyo dito, sana madali nyo lang makalimutan. Malabo po yan, Mang Roque. Pero siguro makakalimot din kami. Tahimik lang yung mga babae noon. Saka naman dumating si Nana Agri. Mag-isa lang siya at narinig namin ang usapan nila bago kami maghiwa-hiwalay. Sa bahay ng dalagitang nagtuturo sa mga bata nila dadalhin si Lilet kinaumagahan. Ay, nalulungkot ako sa mga karanasan nyo rito, mga apo. Pasensya na kayo, ha? Pero ang karanasan nyo dito, makakatulong yan para mapatibay at mapalakas ang loob ninyo. Huwag niyong isipin na mas matatakot kayo dahil sa mga nakita ninyo. Sa halip mas maging alerto kayo. Tatandaan po namin yan, Nana. At pasensya na po kung akala namin masama po kayo. Huwag kayong mag-alala. Sanay na ako sa ganyan eh. Mula pagkabata, lagi na lang ako napapagkamalang masama. Kaya kayo mga bata kayo, ha? Dapat matuto kayo kung paano kumilatis ng tao. Yan nga po yung pinaka hindi ko malilimutan dito, Nana Agri. Yung kung paano po kumilatis ng tao. Pero ako, Grandma Agri, I believe na talaga na yung mga granny na katulad mo, good talaga. At alam mo naman kung anong paniniwala ko sa isa katulad mo, apo. Ano naman po yung Grandma Agri? Naniniwala ako na ang isang napakagwapong katulad mo eh. May pag-asa pang maging tunay na lalaki talaga. Yan talaga yung paniniwala nyo? Aba oo naman. Kasi nakikita ko sa'yo, apo. Alam mo oras na makita mo siya Naku talaga to si Grandma Agri? Lahat na lang ba kayong mga folks ganyan yung iniisip? Alam niyo po, Nana, kahit nga po yung papa ko, ganun din po yung sinasabi. Nakakaloka kayo? Tigilan nyo nga ako? Oh, wala namang masama, Levi, di ba? Oo nga. Kaya masama kung nawili pa kayo dito, mukhang magiging mainit na ngayong araw, oh. Tigil nyo. eto. Itago nyo ito, ha? Makakatulong ito para hindi kayo maging lapitin ng mga aswang at kung ano-ano pang mga masasamang nilalang. Nagpasalamat kami sa ibinigay niya. Para yung bato na tinipak na nilagyan ng tali at pwedeng gawing palawit. Dumating na rin si Ram noon at may kasama siyang isa pang babae. Nakilala namin ang nobya niya na sasama daw sa sentro. Pero hindi pa rin kami makapaniwala hanggang sa makatawid kami sa hanging bridge at makarating sa barangay hall. Nagulat pa nga yung mga kasamahan namin nang makita kami roon. Pero tikom ang bibig namin. Tanging si Sir Vic yung advisor namin sa subject. Yung sinabihan namin ang nangyari. At pag-uwi namin galing sa immersion, dumiretso kami ni Grace sa mall para ipa-develop ang mga film. Grabe naman to, Erson. Parang pinili lang talaga yung mga picture na pwedeng i-develop eh. Bakit ganun? Baka talagang nasira yung camera nung nahulog sa tubig, no? Pero bakit gumana pa dun sa film na nung pauwi pa tayo? Hayaan mo na. Kung ang kapalit naman ng pagkawala ng mga nakaw mong shots ligtas tayong nakauwi. Ayos na yun. Kesa naman may nakuha nga doon sa bahay nila Nana pero wala naman pala tayo dito ngayon. Bumuntong hininga na lang siya. Nakakagulat lang kasi na halos lahat ng shots namin, yung kasama si Nana Agri, malabo ang itsura ng matanda. Pero kaysa manghinayang ay mas pinili naming magpasalamat. At 2 buwan nga ang mabilis na lumipas noon.
OMG! Salamat, nakagraduate na rin tayo, guys! O ano, kailan tayo babalik kila Mang Roque? Kakainis ka naman, Erson eh. Sanabi talaga ng memories natin sa college, yung pa talaga yung pinaalala mo. Eh wala eh. Alam niyo ba simula na mangyari yon? Parang lagi na lang ako nagugulat at ang bilis ko matakot. Nyek, baliktad naman tayo. Ano kasi, alam niyo ba? Baka feeling ko magkatotoo yung sinabi ni Nana Agri sa akin. Yung magiging lalaki ka? Oo. Kaso, nalilito pa rin ako. Bakit ganon? Kahit feeling ko gusto ko yung girl, parang gusto ko gay pa rin ako. Nako, patay. Pero alam mo, Levi, kung totoo nga yan, kahit ano ka pa, tatanggapin ka naman yan eh. Ang importante, tapat ka sa kanya. Oo nga, Leb. Katulad ko ba? Tapat na tapat ako kay Grace. Di ba, babe? Ha? OMG? Kayong dalawa na talaga? Inakbayan ko si Grace at yumakap naman siya sa bewang ko. Tapos nginitian namin si Levi. Nakabalik pa kaming minsan kinaram, pero wala na roon si Nana Agri. At ngayon nga ay mag-asawa na kami ni Grace. Hanggang ngayon, naaalala namin ang karanasang yon. Paalala na sa hindi inaasahang pangyayari. Huwag kang magpapanik, maging alerto lang at handa. At dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Miss Clar. Maraming salamat po sa pagpili niyong i-ere ito. More power po sa inyo at sa inyong channel. God bless po sa inyong lahat. Yan! Tapos! Ayaw, guys. Comment kayo kung ano masasabi nyo. At saka, comment yung mga nakaabot pa sa mga kamerang di-film. Mapaghahalataan nyo ngayon. Ako, 90s tayo. Mga batang 90s dyan, taas ang kamay. Oh, ganda ng kwento, guys, no? Comment nyo kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon. Anong naramdaman nyo? And nga pala sa mga hindi pa pala nakasubscribe, please subscribe naman kayo kasi out of 100%, ang nakasubscribe pa lang sa atin is 72%. 28% hindi pa nakasubscribe. At least hindi na siya 30%. 28 na. Sana mapababa natin yun para please subscribe kayo. Gawa kayo ng account sa YouTube sa mga hindi pa nakakagawa. And iwan Yung Facebook! Mag-follow din po kayo, Miss Clar Horror Stories. And sa TikTok, meron din po tayo, Miss Clar Horror Stories din. And guys, yun lang po. And maraming salamat po sa umabot sa dulo ng kwento natin. Ay, meron pa tayong hindi nasasagot. Ay, Kung oo anong nga. aswang ang gusto mo. Ako, kung papipiliin ako, gusto kong maging sigbin. Tapos, syempre, mababait naman kayo mga kayanggaw sa amin. Bibisitahin namin kayo isa-isa. Bibigyan namin kayo ng good fortune. Kaya ako naman gusto ko maging maging kalibonan para aswang na kalibonan. Yung kalibonan kasi tumutupad ng hiling ng tao. Aswang na tumutupad ng hiling. Parang Si Camille Prats ka ba? Ganun ba yan? Pagka hinawakan, magkakatotoo yung sinasabi. Matutupad ang hiling mo. Ayun, Kayanggaw, yun yung pinaka-favorite naming aswang. Kayo, anong gusto nyong aswang? Comment din down kayo below. dyan. And Next time bye. ulit. Next time.